Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Oh, aray, ang sakit. Reklamo ni Taz habang walang pakundangang binubuhusan ni Oreo ng alkohol ang mga gasgas niya sa braso. Sa kabutihang palad, hindi niya nabali ang kanyang braso dahil sa pagkakahulog niya kanina. Pero inani naman niya ang galit ni Odi. Hindi naman nasaktan si Odi sa pagsemplang nila kanina dahil niyakap niya ito bago sila bumagsak sa damuhan at inunan niya ang sariling braso sa ulo ng dalaga. Pero mukhang hindi iyon sapat para patawarin siya ni Odi dahil pagtayo nila, galit na itinulak at nilagpasan siya nito. Hinabo ni Taz si Odi na nagmartsa pabalik sa tea house habang tinatanong kung nasaktan ito. Pero hindi siya sinagot ng dalaga at sa halip ay pinagsarhan siya ng pinto. Ikinandado niya ang pinto at hindi pinansin ang pagsusumamo niya. Hindi naman mapilit na tao si Taz, kaya binigyan niya muna ng espasyo si Odi habang nagpapalamig ito ng ulo. Kaya tumawag na lang siya ng taksi at pumunta sa bahay ni Oreo upang magpagamot ng kanyang mga sugat. Alam mo, mas mauuna ka pang mamatay kaysa kay Odi. Iling-iling na sabi ni Oreo, saka binitawan ang braso niya bago muling sinubo ang lollipop nito. Ikaw ang parating na i-injure kapag nililigtas mo siya, eh. Tinitigan ni Taz ang maliliit na galos sa kanyang bisig at bahagyang napasimango. Mahapdi iyon pero hindi naman gaanong masakit. Para ito sa ikabubuti ng lahat. Kailangan mo nang magpalit ng strategy, pare, iiling-iling na sabi ni Oreo. Kapag namatay ka, wala nang makakapigil sa balak ni Odi. Tumango-tango si Taz, saka ipinakita kay Oreo ang ginagawa niya sa kanyang cellphone habang ginagamot siya kanina. Naisip ko na rin yan, Oreo. Tingnan mo ito. Inistalk mo ba ang Facebook account ni Odi? Medyo, gusto kong malaman kung sino-sino ang mga malalapit niyang kaibigan. Balak kong magdaos ng munting pagtitipon para sa kanila. Baka sakaling matauhan si Odi kapag nakita at nakausap niya ang mga kaibigan niya. Magandang ideya nga iyon. Inilayo ni Odi ang sarili niya sa lahat mula nang mamatay si Pluto at binigyan siya ng lahat ng espasyong kailangan niya. Marahil ay panahon na para muli siyang makipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan. Pati ang stepsister ko nag-aalala na sa kanya. Sinulyapan niya si Oreo. Kaibigan ng stepsister mo si Odi. Kilala niya ang kapatid ni Oreo si Kisa Concepcion. Artist kasi ng Devlin Film si Kisa na isang artista. Oo, sagot ni Oreo. Pero kahit si Kisa, walang alam sa nangyayari kay Odi ngayon. Oh, may iba ka pa bang kadikit sa mga kaibigan ni Odi para madali nating makontak? Napapiksi si Oreo saka nag-iwas ng tingin. Wala masyado. Si Gardo ang kadikit ko sa Suarez Twins, hindi si Odi. Hindi na nagtanong si Taz dahil mukhang may iniiwasan si Oreo. Naalala niyang galing din sa San Sebastian University ang babaeng nang iwan sa kaibigan noon, kaya siguro umiiwas itong mapag-usapan ang tungkol sa mga kaibigan ni Odi. Marahil ang babaeng hinahanap ngunit iniiwasan din ni Oreo ay isa sa mga kaibigan ni Odi. May papaliwanag niyon kung bakit ilang taong lumayo si Oreo sa mga Suarez. Binuhay lang nito ang koneksyon sa kambal nang hingin niya ang tulong nito para makontak si Odi noon. Siya na lang ang nagkusang tumingin sa listahan ng friends list sa Facebook account ni Odi. Tumaas ang isang kilay niya. Kaibigan pala niya ang mga kilalang personalidad, ano? At pawang mga tunay na account ang mga ito. Siyempre, pagmamay-ari ng kanilang pamilya ang isang napakalaking kumpanya ng arkitektura, tila paalala sa kanya ni Oreo. Kirk Tolentino, isang kilalang basketball player. Arvin Marquez, isang ding kilalang basketball player. Corazon Almarez, isang scriptwriter, pag-iisa-isa ni Taz sa mga kilalang tao na nasa friends list ng account ni Odi. Legit ang mga account dahil mutual friends nila ang ilan sa listahan. Lintik, ito ba si Monica Baltazar, ang numero 1 babaeng modelo sa bansa? Oo, siya ang matalik na kaibigan ni Odi. Well, kung tama pagkakaalala ko, tila inaantok na sagot ni Oreo. Nagulat si Taz. Kilala sa fashion industry si Monica, bago ito nagbakasyon at nawala sa fashion scene ilang buwan na ang nakararaan. Madalas niyang makita ang magandang dalaga sa mga social event,
Pero hindi niya ito malapitan dahil parati nitong kasama ang nobyo noon. Sayang at may nobyo na siya dahil mailihim na paghanga siya kay Monica. Sino ba namang lalaki ang hindi magkakagusto sa napakagandang si Monica? Para siyang isang diyosa. Nang mapunta si Taz sa timeline ng Facebook account ni Odie. Pulos post ni Monica ang nabasa niya at iisa lang ang mensahe ng dalaga sa kaibigan. Miss na kita Odie. Mukhang kahit sa best friend niya, nilayo ni Odie ang sarili niya, nailing na komento ni Taz. May katuturan pala iyon. Kung may plano siyang magpakamatay, natural lang lumayo siya sa mga kaibigan niya, lalo na sa best friend niya. Una, para walang makahalata sa balak niya. Pangalawa, para siguro walang masyadong masaktan sa pagkamatay niya, hinuha ni Oreo. Lalong kailangan niyang makita at makausap ang kanyang mga kaibigan, desisyon ni Taz, saka tinapik sa balikat si Oreo. Tulungan mo akong contact-in ang mga kaibigan ni Odie, lalo na si Monica. Napikon si Oreo. Gusto mo bang magkita sina Odie at Monica? O gusto mo lang personal na makilala si Monica? Ano? Natatawang tanong ni Taz. Umiling-iling si Oreo. Taz, halata naman. Gusto mo si Monica? Umisi lang si Taz. Hindi niya maitatanggi na hanggang ngayon, interesado pa rin siya kay Monica. Ano? Parang nakapatay ka ng 2 ibon sa isang palo lang. Natutulungan ko na si Odie na makabalik sa mga kaibigan niya, makikilala ko pa ng personal si Monica Baltazar. Siguro reward sa akin ito ni Lord dahil napakabuti kong tao para iligtas ang estrangherang gaya ni Odie. Dinamay mo pa si Lord sa kalandian mo. Tumahimik ka, batang lollipop. Sa pampanganyaya si Taz ni Odie para diumano sa journey nito. Doon daw kasi ito madalas dalhin ni Pluto noon dahil mahilig daw ang dalawa sa outdoor activities. Sa totoo lang, buong biyahe nila ay tahimik lang si Odie. Mukhang hindi pa rin nakakalimutan ng dalaga ang pagpapasemplang niya sa bisikleta nito kahapon. Ngunit mabait siya kaya pinapasok niya siya nung umuwi siya ng gabing iyon. Gayunman, hindi lumabas ng kwarto si Odie kahit niyaya niya itong maghapunan. Kaninang umaga naman, ginising siya ni Odie at sinabihang magbihis ng damit na akma sa paggawa ng outdoor activities dahil may pupuntahan sila. Sinabi lang nito kung saan noong nasa biyahe na sila. Nang pagkakataong ito, siya ang nagmamaneho. Huwag kang mag-text habang nagdadrive, saway ni Odie kay Taz. Pasensya, mabilis na dispensa ni Taz, saka ibinulsa ang kanyang cellphone. Tinext niya kay Oreo ang address ng pupuntahan nila ni Odie, para mapasunod niya roon ang mga bisita nila na hindi alam ng dalaga. Kahapon ay natawagan na niya ang mga kaibigan ni Odie sa tulong ni Oreo. Ang ilan ay tumanggi at sinabing walang oras, pero may ilan namang talagang gustong makita si Odie. Kahit busy ang mga ito, walang pag-aatubiling pumayag agad na makita ang dalaga. Napagtanto niya na may kahangahangang grupo siya ng mga kaibigan. Sana lang, hindi siya mapatay ni Odie dahil sa ginawa at gagawin pa niya. Sa isang adventure park nakarating sina Taz at Odie. Pagkatapos magbayad at inihanda ang mga sarili, natagpuan na lang niya ang sarili na nakatingin sa malalaking balakid na maaari nilang gawin ng dalaga. Naku po, bulong ni Taz sa sarili. Tinitingnan ko pa lang, pinagpapawisan na ako. Nakangiting itinuro ni Odie ang aerial walk challenge kung saan, ay lubid at magkakahiwalay na piraso ng kahoy na nagsisilbing hagdan sa ere. Subukan muna natin iyon. Nagulat si Taz nang kumislap ang excitement sa mga mata ni Odie. Hindi ka na ba galit sa akin kahit ako ang dahilan ng pagsemplang natin sa bike? Tumalim ang tingin ni Odie. Kalilimutan ko na yon pero huwag mo nang ulitin. Bumaba ang tingin nito sa braso niya kung saan namumula pa rin ang mga gasgas na kanyang natamo. At sana sinabi mo agad sa akin na nasaktan ka pala. Kung hindi pa ako tinawagan ni Oreo, hindi ko malalaman. Tinawagan ka ni Oreo. Oo, ang sabi niya sa akin, patawarin na kita at papasukin sa tea house dahil injured ka raw. Pasensya ka na. Patay ka sa akin mamaya, Oreo. Wala yon, Odie. Pasensya ka na rin kay Oreo. Hindi ko alam na tatawagan ka niya. Talagang patay ka sa akin, lollipop boy. Pinagmukha mo kung sumbunggero sa paningin ni Odie, ha? Inilahad ni Odie ang kamay sa kanya. Tigil na muna. Tumabingi ang ngiti ni Taz. Magbabati pa lang si Odie, pero may nagawa na siyang kasalanan habang nakatalikod ito. Bigla siyang nakaramdam ng pagkakasala. Ginalaw ni Odie ang nakalahad na kamay. Ayaw mo ba?
Nag-aalangan man, tinanggap na ni Taz ang pakikipagkamay ng dalaga. Tigil na muna. Ngumiti si Odie at pinisil ang kamay ni Taz bago iyon binitawan, saka naglakad papunta sa Aerial Walk Challenge Station. Habang si Taz naman, naiwang nakatingin sa kamay na hinawakan ni Odie. Napakalambot at mainit ng kanyang kamay. Namiss niya ang pakiramdam ng balat niya na nakahawak sa kanya. Ang mas masama pa, hindi maalis ang init ng balat ni Odie na tila gumapang sa buong katawan niya. Naku po, sambit ni Taz sa sarili. Si Odie ay bawal. Masama ang pakiramdam niya. Hindi pa siya nakaka-move on. At sobra siyang mabuti para sa'yo. Kaya hindi mo siya pwedeng makita bilang babae. Isipin mo na lang na naunan siya. Kahit kakatwa ang mantra ni Taz sa isipan, umepekto naman iyon para mapatay niya ang atraksyon kay Odie. Gaya ng madalas niya ipaalala sa sarili, hindi siya ang tipo ng lalaki na magtitiyagang makuha ang interes ng isang babaeng hindi interesado sa kanya. Nang malinaw ang isip niya at nakontrol ang kanyang libido, sinundan niya si Odie. Tuluyan nang nawala ang init ng katawan ni Taz, matapos nilang makabitan ng harness si Odie at tumulay na sila sa lubid sa ere. Mahilig din si Taz sa outdoor activities pero mula nang naging busy siya sa kumpanya, hanggang pagdi-gym na lang ang nagagawa niya para mapanatiling maganda at malusog ang pangangatawan niya. At syempre, mabuti rin sa kanyang kalusugan at lakas ang pakikipagtalik. Pinalalampas ng kanyang aktibong sexual na buhay ang kakulangan niya sa oras sa labas. Bumaba ang tingin ni Taz sa ibabang bahagi ng katawan ni Odie na nasa harap niya at dahan-dahan pero mabilis na tumatawid sa lubid. Grabe, ang ganda ng bilog niyang puwet, gusto niya itong yakapin. Unan si Odie at hindi babae. Unan. Unan. Unan, parang mantra na sabi ni Taz sa isipan, saka pinuwersa sa itaas na bahagi na katawan ng dalaga ang tingin niya. Pero lalo lang nasubok ang pagtitimpi ni Taz nang makita ang maputi at pawisang liig ni Odie. Ipinag-ayos niya ang kanyang buhok sa isang magulong buwan at ngayon, ang ilang hibla na nahulog sa kanyang magandang puting liig ay basang-basa sa pawis. Diyos ko, mas lalo lang siyang nagmumukhang sexy. Mas mainit pa kaysa sa naglalagablab na araw sa itaas nila. Mag-focus ka, Taz Devlin Fortu. Unan lang yan, sambit niya sa sarili. Sa pagkakataong iyon, nagtagumpay siya sa pagpigil sa mga iniisip tungkol kay Odie. Isa pa, ayaw niyang magkaroon ng ereksyon habang nasa gitna ng aerial walk. Nakakahiya iyon. At nakakaawa. Wiw! Ang sarap! Nakangiting sabi ni Odie matapos tanggalin ang mga harness nila dahil natapos na nila ang aerial walk challenge. Tumango si Taz, nakangiti at magaan ang pakiramdam kahit pawis na pawis siya. Talagang na-enjoy niya ang sarili. Ngayon lang ulit ako pinagpawisan ng ganito dahil sa outdoor activity. Ang saya naman nito. Paano mo nalaman ang tungkol sa lugar na ito? Nakakabilib pala ito. Sumenya si Odie na parang iginuguhit sa hangin ang kamera niya. Magkukwento ako sa harap ng kamera. Ah, sige, sandali lang, sabi ni Taz, saka bumalik sa kotse niya para kunin ang kamera na naiwan niya sa loob. Binalikan niya si Odie at nakita niya itong nakaupo na sa isa sa mga nakakalat na upuang gawa sa kahoy, kung sana may nakapagitan na kahoy na mesa sa dalawang bangko. Umupo si Taz sa katapat na bangko at tinutok ang kamera kay Odie na pinupunasan ng bimpo ang mukha. Grabe, sobrang init talaga ng unan na ito. So, Miss Odie Suarez, ano bang kahalagahan ng mga outdoor activities para sa inyo ni Pluto? Otomatikong umiti si Odie nang marinig ang pangalan ni Pluto. Gusto talaga ni Pluto ang ganitong mga activity. Noon, parati kaming nagwa-wall climbing. Para sa kanya, para itong therapy. Ako naman, na-enjoy ko lang ang mga bagay na gusto niya. Natigilan si Taz habang pinapanood at pinapakinggan si Odie. Heto na naman ang purong pagmamahal na nakikita niya sa mga mata ng dalaga tuwing nagkukwento ito tungkol sa namatay na kasintahan. Ang napakagandang pagmamahal na taglay niya para sa kanyang yumaong kasintahan ay palaging nag-iiwan sa kanya ng pagkamangha at napapaisip siya kung makatatagpo pa kaya siya ng isang babaeng may damdaming kasing tunay ng kay Odie. Nakakatawang isiping iyon para sa tulad niyang takot sa responsibilidad. Naging malayo ang tingin ni Odie pero hindi nawala ang maganda nitong ngiti. Tuwing ginagawa ko ang mga bagay na dati naming ginagawa niya, para bang kasama ko pa rin siya. Napahigpit ang hawak ni Taz sa kamera nang gumuhit ang sakit sa mga mata ni Odie. Nasasaktan siya. Na naman.
At wala siyang magawa para sa dalaga kundi ang kaawaan ito. Pero kapag bagsak na ang katawan ko sa pagod, kapag humihiga ako, doon ako bumabalik sa realidad. Isang realidad kung saan wala na siya, kung saan nag-iisa na lang ako, halos pabulong na sabi ni Odi. Mukhang nakalimutan nito ang presensya ni Taz, at sarili na ang kausap. Hindi ka nag-iisa, Odi, git ni Taz. Nagulat din siya sa nahimigang pag-aalala sa boses niya. Noon lang din niya namalayan na naibaba na pala niya ang hawak na kamera. Humarap si Odi sa kanya, halatang nagulat sa sinabi niya. Tinitigan siya ng dalaga na para bang pinag-aaralan siya. Pagkatapos ay nag-iwas ito ng tingin at tumayo. Tara na. Marami pa akong gustong subukang activities dito. Kung gusto mong mag-ATV ride, tingnan natin. Bigla ay natauhan si Taz. Ngayon lang uli siya nakaramdam ng pagkapahiya, kaya napahawak siya sa kanyang batok. Okay. Ginugol nila ang mga sumunod na oras na may mahiyaing katahimikan sa pagitan nila. Si Taz lang ang sumakay sa ATV o all-terrain vehicle at nagsabi naman si Odi na magzizipline lang. Noong nag-ATV ride siya sa Mayon Volcano noon, nag-enjoy talaga siya at sumisigaw pa siya tuwing napapadaan siya sa lubak. Pero ng mga sandaling iyon, wala siyang ibang inisip kundi si Odi, at kung bakit nasabi niyang hindi ito nag-iisa na para bang ipinapahiwatig niya sa dalaga na nandoon lang siya sa tabi nito. Siguro dahil awang-awa siya kay Odi at gusto niyang may magawa para tulungan ito. Pero ano naman ang magagawa niya para dito? Naramdaman niyang nag-iisa siya dahil malaking bahagi rin ng kanyang sarili ang namatay nang mamatay si Pluto. Walang kahit sino ang makakapagbalik sa dalaga nang nawala rito. Naku, ano ba ito, Taz Devlin Fortu? Naiinis na saway niya sa sarili. Hindi pa ba sapat na inilalagay mo na sa panganib ang buhay mo tuwing inililigtas mo si Odi? Kailangan mo pa rin bang pakialaman ang mga problema niya? Pero hindi rin naman hiniling ni Odi na tulungan niya ito. Nagkakawang gawa lang siya dahil hindi niya kayang magbulag-bulagan gayong alam niyang may buhay nang nakasalalay sa mga kamay niya ngayon. Bakit hindi mo na lang sabihin sa pamilya niya? Ilang beses na rin niya iyong natanong sa kanyang sarili. Pero sa huli, parati pa rin siyang nagdedesisyon na akuin ang responsibilidad sa pagsasagip sa buhay ni Odi. May pakiramdam kasi siyang tatakbo ang dalaga kapag nalaman nitong alam ng pamilya ni Odi ang plano nitong pagpapakamatay. Pagkatapos ng ATV ride ni Taz, hinanap agad niya si Odi. Nakita niya ang dalaga na nakatayo lang sa isang tabi, habang nakatingin sa 5-story tower, kung saan may mga nagrarapel, nag-wall climbing at nagzizipline. Mukhang doon galing ang dalaga kanina dahil ang sabi nito, magzizipline ito. Hey, bati ni Taz kay Odi, para kahit paano ay mawala na ang tensyon sa pagitan nila ng dalaga. Bumaba ang tingin ni Odi sa kanya. Hey! Sinulyapan niya ang tinitingnan nito bago niya binalingan ang dalaga. Ano ang tinitingnan mo diyan? Itinuro ni Odi ang gusali. Gusto kong subukan ang free fall jump nila. Biglang napadiretso ng tayo si Taz. Naalala niya na kasama sa listahan ng kalokohang paraan ng pagkamatay ni Odi ang pagtalon sa kung saang mataas na lugar. Balak ba nitong mag-free fall jump nang hindi nagsusuot ng harness? Alam niyang may bantay sa itaas kaya mahihirapan ang dalaga sa binabalak nito, pero hindi rin niya pwedeng maliitin ang pwede nitong gawin kung talagang determinado itong tumalon doon para magpakamatay. Sigurado siyang hahanap at hahanap ito ng paraan para magawa iyon. Huwag mo yan gawin, Odi, pakiusap ni Taz sa desperadong boses. Binalingan siya ni Odi, may gulat sa mukha. Ano ang ibig mong sabihin? Pumagitna na naman ang katahimikan. Habang si Taz, minumura ang sarili sa isipan. Kanina pa siya sabi ng mga bagay na hindi niya alam kung saan galing. Kaya nang tumunog ang cellphone niya, nagpasalamat siya sa distraction. Oo, Oreo, mabilis na pagsagot ni Taz sa tawag. Andito na tayo, pare, imporma ni Oreo. Biglang nakaramdam ng kaba si Taz. Hindi komportable, gumalaw siya ng paa at tinapos ang tawag. Pagkatapos ay binalingan niya si Odi na nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanya. Odi Suarez. Ano ang problema, Taz Devlin Fortu? Andito na ang mga kaibigan mo. Pilit na humiti si Taz nang biglang namutla si Odi. Surprise! Sa susunod na kabanata, aasahan mo ang mas maraming aksyon at emosyon habang unti-unting nakikilala ni Odi ang kanyang mga kaibigan at muling nagbubukas sa mundo. Makikita rin ang tensyon at nakakakilig na interaksyon ni Taz kay Odi habang sinusubukan niyang kontrolin ang sariling damdamin. Kaya abangan natin